So guys, welcome sa part 4 ng South Loop natin. And andito pa rin tayo sa port ng Matnog. Tapos pupunta na tayo ng bahay, uwi na tayo. So may 597 kilometers away mula rito sa may port ng Matnog papunta ng Manila. So malayo-layo. Good luck sa atin. Ilang hours? Siguro mga abutin tayo 16 hours dito or 15 to 16, mga ganyan. So ayun, tatry ko na rin mag fast pace. Pero pupunta pa tayo ng Camarines Norte. Pupuntahan natin yung Diet Beach. So, let's go. Papagas lang ako. Guys, time check. It's 10:29. Naka 631.1 kilometer tayo to be exact from bahay. So, pauwi, nakalagay 597 pero feel ko medyo mas malayo pa siya sa 597. Sabihin natin 600 kilometer pauwi kasi pupunta pa tayo ng Diet Beach sa Camarines Norte. Mas malayo yun. So, papagas lang muna ako kasi 1 bar na lang tayo. Dito tayo sa may bandang tapat. Ayan. Walang Petron, search ko sa Google Maps, pero merong Flying Bee. Doon na lang akong papagas. At maghihilamos na rin ako. May mga kainan naman dito. So nakakatuwa, narating ko na yung Matnog Port. Tinanong ko nga kung pwede pumasok sana para magpa-picture, kaso hindi pwede. Oo nga naman, ba't naman sila magpapasok ng tao doon, di ba? Hindi naman siya tourist spot location. Taka ko rin eh. Pero yun nga, at least kapag-picture tayo sa may Arco. And ito, dito natin yung Flying Bee. Na. First time ko magpapagas sa Flying Bee, pero since kilala naman itong brand na to, dito tayo magpagas. May CR kaya sila, naiihirin ako. Kaway po kayo. Ayun si ma'am, nag-follow siya sa atin. So, kaya para masama ko siya sa video. Abangan niyo po siguro mga next. Kaso matagal pa eh. Upload ko po to. Sasama ko po kayo ha. Thank you po. So, sinama ko na si ma'am para nasa memories din natin siya. Tsaka mapanood niya rin to. Kasi nag-follow siya sa atin. Tinanong niya kung nagbablog daw ako. Thank you po, thank you po. So guys, share ko lang pala. Sorry. Dito sa may Matnog, may mga nakikita ako bus. Nakalagay Leyte, Maasin. So, pwede na pala kayo sumakay ng bus dito kung pupunta kayo ng Visayas. Tapos sasakay nila ng Roro. So ko lang din pala i-share. Kasi napansin ko, ang daming truck dito na yung mga nakakasabay ko nung papunta pala ako ng Bicol na may mga kargang motor o kargamento. Kaya pala maraming truck ang nakakasabay niya pag pupunta kayo ng Bicol kasi nga pala sinasakay pala sila ng Roro papuntang Visayas or Mindanao. So dito yung parang daan talaga nila para makarating. Siguro pag biniyahe nila ng from, ewan ko lang alam ko kasi meron sa Batangas eh. Mas mahal nga lang siguro doon. Kaya alam ko, sinasyagaan nila bumiyahe papunta rito para mapadala yung produkto. Tsaka dito yung mostly yung truck. Sa kabilang side kayo dumaan sa Barcelona, Sorsogon, wala kayong ganong makakasabay na truck. Halos dito lahat. So yun lang, ingat lang din kayo. So guys, ito another scenic view na madadaanan nyo. Tanaw na tanaw nyo yung mga kabundukan dito. Kasi mas malapit na tayo ngayon kumpara kanina. Nakita tayo sa may Sorsogon na pinuntahan natin sa previous vlog. And nakabalik na tayo rito, mabilis lang. Tapos 1 hour and 9 minutes away papunta ron sa may kakainan natin sa may Albay. Tapos 57 kilometers, time check 11:38. And medyo gutom na ako actually, pero pinipilit ko na umabot ako ron. Doon na ako kakain. So dito tayo pinadaan sa may gilid para hindi na tayo dadaan ng bayan, tsaka para dire-diretso. Ang galing nga na nakaisip dito eh, buti nga may daan na ganito. Parang shortcut. Kung dadaan ka na naman ng Sorsogon na hindi mo naman kailangan dumaan doon sa bayan. Kasi syempre puro stoplight, puro tricycle makakasabay mo. At dito dire-diretso lang yung biyahe natin. So guys, we're 22 minutes away. May dinaanan tayo parang bypass road na naman papunta ng Kamalig. So umiwas ako sa Daraga. I think di ko siya matadaanan. Yung dinaanan natin kanina, iniwasan ko yun kasi parang medyo ben-ben nga yun. Pag inabot na ng umaga, for sure daming gising na. At nasa tapat natin si Mayon. Ayun siya, yun nga, umuusok yung nguso niya. Tapos may mga ulap sa ilalim niya. Ganda. Ganda na ito itong nadaanan natin. Sakto, binuksan natin si X5. Grabe guys, kitang kita si Mayon dito.
Nagpakita si Mayon. Bago tayo umalis. Sobrang ganda. Ito nga, Mateas Kinalas. Kaliwa tayo rito. Ang dami ng tao. Shucks. Kaliwa lang ako. Dami tao eh. Thank you. Thank you. Tayo sa lilim. Ay, saro lang. Ano lang ang saro? Extra rice lang ang saro. Ang extra. So guys, nandito na yung pagkain natin. At ito yung mga kinain natin. So, tinignan ko yung time ko bago makauwi ng bahay. Parang nasa 13 hours. So, hindi pa tayo pumupunta ng diet nun. Kumbaga, pinapadaan ako ng Camarines Sur. So, kung pupunta tayo ng Camarines Norte pa, abuti tayo ng mga 14 hours. Pero okay lang kasi sa Camarines Norte daw yung mas onti mga truck, sabi nila. And tignan natin yung kalsada doon kung mas okay. Para sa mga pupunta rito na gusto makaiwas sa Camarines Sur, silipin natin yung kalsada sa Camarines Norte para makita na rin natin yung kalsada. So may two ways siya. Pero baka hindi na ako pumunta ng beach guys kasi hanggat maaari kasi umaga pa, maliwanag pa. Gusto ko mapuntahan na yung mga lubak na kalsada hanggat maliwanag pa para kitang-kita sa kalsada. So gusto ko pag nakarating na tayo ng dilim, inabot tayo ng dilim, medyo na onti na natin yung mga kalsadang malubak. So yun. So sorry hindi ko na mapuntahan yung beach pero Balagbas Beach ata name niya. Ilalagay ko na lang yung pictures niya. Ayan yung gusto ko sanang puntahan. Pero yun. So ito kakain na ako. Ayan. Kain tayong mag-isa. So ito yung in-order ko na parang kinurot daw. Tapos spare ribs. Tapos may libreng sabaw. Umorder ako ng halo-halo. So antayin natin yung halo-halo. Sorry guys, kailangan ko videohan. Kasi unang kagat ko pa lang dito, kinurot na malunggay. Pagkatikim ko, sobrang sarap. Napapigil ko, sobrang sarap. Pero no joke, no bluff. Try nyo to. Masarap daw yung Mateas. Ito, kinalas talaga sila eh. Mateas, kinalas and empanada. Pero nagkinalas na ako kahapon sa Naga. So, hindi na ako nagkinalas ulit para iba naman matikman natin. So, ito yung tinikman natin. Yung kinurot na malunggay tsaka spare ribs. Pero sobrang sarap. I-try nyo to pag pumunta kayo rito. Nasa 410 pesos nga lang ginastos ko. Hindi ko na tinanong kung magkano isa. Gutom na ako so umorder na lang ako ng pagkain. Umorder kasi ako halo-halo din. So ayun. Guys, sila nyo yung order nating halo-halo. May ice cream na overload pa sa cheese. Sarap! Sakto after mo kumain na maanghang. Dessert naman. I'm in the middle of nowhere. And may gusto lang pakita kasi pauwi na nga tayo. At may dalawa akong way na natutunan papunta ng pauwi. So, hindi na ewan ko kung makikita sa phone ko. Pero kung hindi man makita sa phone ko, ilalagay ko to sa Google Maps. Makikita nyo na dito tayo galing. Basta bandang dito. Ituturo naman ni Google Maps to. Siguro banda dito tayo sa Nabwa. Itong Nabwa. Pinakaliwa tayo. Dalawang option natin. Dadaan tayo ng Naga City or dadaan tayo sa Minalabak. And ang tinuro sa akin mas malapit na kilometers etong Minalabak sa kaliwang side. Hindi tayo dumaan doon sa main road ng Panaga, which is doon natin makakasabay yung maraming truck. So ito yung dinaanan natin, yung yung second option, yung mas malapit. Gusto ko lang i-recommend sa inyo na puntahan nyo to. Pag umuwi kayo or pumunta kayo at ayaw nyo dumaan ng Naga, ayaw nyo makasabay yung mga truck, di naman kayo titigil sa Naga. Dito na lang kayo dumaan sa Minalabak ba? Basta ayan yung pinakita kong picture. Ito, may mga sasakyan din nakakaalam nito. Mas mabilis dito. Wala akong nakasabay kahit isang truck na malaki. Tapos, ayun nga, puro twisties, may magandang view. Ang problema lang dito pag gabi walang ilaw. Tapos, gasolinahan, wala rin ako nadaanan. Pero may 2 bar pa naman tayo. Kaya pag alanganin kayo sa gas, doon na lang kayo sa Naga. Pero kung nakapagpa full tank naman kayo, dito na kayo dumaan. Ilang kilometers din mawawala sa inyo at oras lang matitipid nyo pag dito kayo dumaan. So may 1 hour and 5 minutes pa tayo. Titigil ako sa may Sipokot kung saan ang boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. So para mapakita natin sa inyo. So okay itong dinaanan natin. May gulat ako kasi unexpected. May ito pala alternate route para makaiwas sa mga malalaking truck. Dami ko nakakasabay papunta rito eh. Ay papunta ron sa pinaglikuan natin eh. So check nyo na lang kay Google Maps. Ituturo naman niya sa inyo yan. Okay guys, andito tayo ngayon sa boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. So itong side na yan, ayan, pag dumiretso tayo dyan, pa Camarines Sur yan. At
Dito naman ay Camarines Norte. So, pag gusto niya raw ng maraming lubak, dyan daw kayo sa kabila, sa Camarines Sur. Andyan kasi yung mga truck kadalasan nagpupuntahan. Ayan, nakita nyo, naglilikuan yung mga truck dyan. Kasi yun yung pinakamalapit pabalik ng Manila. Pero ito sa Camarines Norte, medyo malayo. Pero ito daw yung medyo onting lubak. Kumbaga, isipin nyo na lang, pag Camarines Sur, maraming truck. Tapos, pag Camarines Norte, mas onti yung truck. So, pero parang gusto ko sana sabihin maraming lubak kaso baka maraming magalit sa akin. So, dyan tayo galing kasi sa maraming lubak eh. So, etong Camarines Norte, hindi ko pa sure kung marami rin ba lubak. Pero sabi sa akin, mas onti daw. Kita nyo, lahat ng truck nagpupuntahan doon. So, dito tayo sa Camarines Norte na mas onti ang truck. At mas malayo nga lang. Pero gusto ko rin kasi mapuntahan to eh. Andito na rin tayo, di ba? Para isang puntahan na lang. So, dadaan tayo ng Daet and Labo. Ayun, no, medyo mas malayo siya sa mapa. Pero okay lang naman. Di bali ng malayo, wag lang matraffic. At wag lang matruck at wag lang malubak. Ang dami. Ang daming request eh, no? So, tara na. Ay! Ilang oras pa ako bago makauwi. So guys, ito so far nasa ano tayo? Kalagbangan. Time check it's 4:39. Total trip natin is 883 kilometer. So far wala naman akong lubak na dadaanan. May ginawa lang na kalsada sa may bandang bayan. Pero so far ito, nakikita nyo okay naman. Hindi natin kasabay yung mga malalaking truck kanina. I think mas okay nga dito. Mag-ingat lang kayo sa... Pero tignan pa natin, bandang Daet. Hanggat di tayo nakating ang Daet, di natin mabibigyan ng mga verdict kasi yun yung kalagitnaan eh. Sa akin okay lang naman na ganito medyo malayo basta maluwag pa. Tapos hindi malubak. So far guys, thank you Lord. Gusto ko muna mag-shoutout kay Lord. Salamat. Hindi pa ako nalulubak nung malalang lubak. May mga lubak na hindi naman sobrang kumalampag yung motor natin. Tama lang, mini bumps lang. Pero kung normal, hindi to the point na nasugatan yung bugs natin or anything. Kaya thank you Lord, ginaid niya tayo. Kaya guys, if kaya ko, kayang-kaya nyo rin to, gawin yung solo trip. Kailangan talaga dito, wala kayong pasok kinabukasan. Kasi kung mag-duty kayo kinabukasan, medyo umay yun. Ano, may isipin mo pang may pasok ka pa the next day. Ako wala pa naman akong pasok. Ito lang yung advantage pag medyo seaman tayo, OFW. Yung bakasyon natin, sunod-sunod. Kunyari 3 months straight, ganyan. Pero kung ano tayo, dito sa Pilipinas, for sure, baka may pasok tayo or anything. So, yun lang medyo mahirap. Conflict. Kaya nga ako, okay din, thankful din ako sa trabaho natin. Ayan, after nito, pag-uwi sa bahay, tutulog lang ako, pagising, kakape, almusal, edit na ako ng video! Siyempre, gusto ko agad i-share to, no? Ito yung adventure natin at excited ako kasi pag ine-edit mo siya, nababalikan mo yung mga dinaanan mo, yung mga napuntahan mo. Tsaka, ayun nga, kaya ko rin ginawa tong trip na to is para mapanood nyo din, guys. Kasi siyempre, yung mga pagbili nyo sa akin ng mga merch, yung mga pag-download nyo sa akin sa YouTube, malaking tulong po yan. Yung mga nag-generate ko man income sa mga video natin and sa merch, dito ko po binubuhos sa pag-vlog natin. Kaya nga, ayan, sabi ko nga, yung mga tourist spots, wala akong pakialam, kahit saglit lang ako, hindi ko siya sobrang ma-enjoy. Ang mahalaga, mabidyohan ko, mapakita ko, ma-share ko yung mga meron sa mga tourist spots na napuntahan natin at may share sa inyo. Siyempre, kunyari may mga couple kayo, may mga jowa kayo, asawa kayo, or kahit single man kayo, kasama tropa, gusto ko mapuntahan nyo yung mga napupuntahan din natin na magaganda lugar. Ayoko puntahan ninyo yung mga pangit na napuntahan ko. Minsan hindi ko na siya sinashare. O kaya mga nakainan ko na hindi maganda. Pag may hindi ako sinare, ibig sabihin hindi siya maganda. Kaya magbigay ako ng bad feedback. Pero minsan naman, kunyari, sobrang sikat ng lugar, tapos, ayun, kailangan ko magbigay ng feedback kahit hindi maganda para awareness. Kailangan di tayo bias, di ba? Hindi yung tinitigam ka ng pagkain na di masarap, sabihin mo masarap. Mawala yung credibility natin sa ganun. Yung iba kasi, ayaw nila na mabash sila, di ba? Eh tayo, hindi naman tayo sobrang sama magbigay ng verdict. Kumbaga sinasabi lang naman natin yung opinion natin about sa isang pagkain or sa lugar. So, para at least yung mga pupunta ron, hindi magulat. Sabihin ko maganda, tapos pagpunta nila, hindi pala maganda. Sabihin ko masarap, pagpunta nila, hindi pala masarap. Diba? Mas nakakaya kasi yung ganun.
So yung pinaghiwalayan pala natin kanina is si Pokot yun. Kung saan yung Pacam Sur tsaka Pacam Norte, yung tinigilan ko, sa Sipokot yun, nilagay ko naman yung pin niya kanina, kung saan yun. So doon kayo separate. So ayun, nakita nyo naman may nakapaskil na Camarines Norte Province na tayo. Ganda ng kalsada rito, grabe. Ang cons lang na nakikita ko rito, onti yung gasolinahan. Pero hindi rin. Ahas! May malita ahas na naman. Parang sa baka nakita na gano'n, sa Marilaki rin. Hindi sa Bungabon. May mga malilit na ahas sa kalsada. Ang hilig nila sa gitna ng kalsada. Wait lang. Wait. Tulungan ko kayo. Okay lang kayo? Ayos lang. Dumulas. Nadulas dyan no, si Dami. Okay lang, ingat lang kayo. Wala naman kayong pilay? Kaya naman? Kaya? Wala naman. Ito lang napilay yung motor. Ay, yun, kinain yung ano. Buti hindi nagsalpo. Hindi ka mo nagtama sa kutsi sa bagpo. Trust natin. Side stand. Buti hindi nagsalpo sa... Atras natin. Kaya ba? Okay. Yan. Ingat po kayo. Maayos ba kaya yan? Kaya pa ayusin. Ingat po kayo. Buti si sir mabait din. Nakakatakot. Mabait naman yung mga tao. Di naman nila sinasadya ma-overshoot. Minsan nangyayari talaga yon. Ingat po sila. Natatakot ako guys sa aksidente. Kahit kanino pwede kasi mangyari yan. Bila talaga akong kinabahan. Ni-enjoy ko yung kalsada. So guys, andito tayo sa may Basud, Daet na rin tayo. Kasunod dito. Madadaanan natin yung SM City, Daet. So bayan na naman tayo. So guys, so far, ito pwede na ako magbigay ng magandang verdict. Ang ganda ng kalsada rito. Hindi siya katulad talaga sa ibang-iba sa pinagdaanan natin nung dumaan tayo ng Camarines Sur. Sobrang layo. Ano lang dito, mabayan kumpara dun sa isa, pero sobrang okay dito. Alam mo, ito yung lugar na pag pupunta ako ng Albay, tapos sinabi kong dadaan ako ng Camarines Norte, hindi ako gano'ng kakabahan sa Lubak eh. Siguro sa, pag Quezon, dun, yun lang yung all throughout nakakabahan ako. Pag nakarating ka naman ng Naga, medyo meron din, pero hindi talaga katulad doon sa kanina eh. Ewan ko lang sa boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte, pag nagsalubong na ulit yung pagdadaanan natin at kung gaano pa karami lupak na pagdadaanan natin. So, tignan na natin mamaya. Ay! Kagulatan kami, gulat din ako. So guys, order ako ng pansit bato na overload. May dugo, may lumpia, may siomay, tsaka yung laman. Tapos ito si Blanca. Dito ako sa may food park sa may Labo. Tapos ito yung view. Kain muna tayo. So 8 hours pa yung babiyahihin natin. Kain muna. May guhit ni Noko. At eto na nga, umalis na nga tayo rito sa may Labo. Masarap yung mga kainan nila rito. Nakapagpahinga tayo kahit papano. Ngayon naman, hinahabol natin ang paglubog ng araw. So, sobrang nakaka-enjoy din yung sunset. At medyo kailangan mas maging alerto na tayo dahil once na wala na tong araw, kailangan dilat na dilat ka sa lahat ng kalsadang dadaanan mo. Guys, update lang. 7:21 na ng gabi. At 7 hours and 7 minutes pa yung babayin natin. Ando na tayo sa Camarines Norte. Kanina pa ako zigzag dito. Ang tagal na biyahe ko. Pero maanda naman yung oras. Pero parang andito pa rin ako. Hindi pa ba ako makakalis dito? So, yung truck na nakasabay ko guys, sobrang konti lang. Bilang lang sa daliri ko. Halos nga wala ako gano'ng nakakasabay. Kita nyo sa likod ko, walang nakasunod sa akin. Sobrang smooth.
Kanina pa ako walang sasakyan sa harapan ko. Unti lang yung nadaan dito at kumpara talaga doon sa dinaanan natin nung una sa Camarines Sur sa may, yun nga, sa kabilang side. Sobrang delikado. Anong nakikita kong hazard dito guys, may mga ginagawa rin daan tapos sila nyo, boom! Diba sobrang dilim pag walang ilaw. Maliwanag pa to, kanina mas madilim. Ito may mga bahay pa rito pero may dinaanan ako walang bahay kaya kailangan may ilaw kayo pag pumunta kayo rito. Kung may ilaw kayo, malaki naman yung chance na safe kayo. Malaking chance eh, no? Hindi kasi, kung wala kayong ilaw, huwag nyo nang ituloy. Pero kung may ilaw kayo, tawag dito, okay dito. Nakaka-umi nga lang, puro zigzag. Ang dami, seryoso. Ang sakit na rin ng kamay ko. Kanina pa ako kurbada ng kurbada eh. Pero malapit na rin, lapit-lapit na rin tayo. Siguro mga 30 minutes pa ata. Bago tayo makapunta rin sa boundary. So guys, time check lang. It's 7:55. May 6 hours and 28 minutes pa tayo. 258 kilometer. So yung next gas station natin, yun na yung huling gas natin hanggang makauwi tayo ng bahay. Pero magpapagas pa ako sa bahay kasi kailangan natin makomplete yung record na ginastos natin na gas papunta rito. Grabe. So guys, we are approaching the boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. Ayan na, magtatagpo na tayo. Kung saan ang dumaan tayo nung papunta tayo ng Albay. Ayan na siya. At ang nasa kanto nito ay palatandaan. Tignan natin, lagyan natin ng trademark. So, ano ang pinakakanto niya? Ayan o, may arrow, may mapa. Tinuturo, pag kumaliwa ka, Legazpi, 234 kilometer. Okay, ito. Ayan o, Elvlars, pangalan nung gasolinahan. Tapos ito, Chick Boy Food House. Ayan o, pag kumaliwa ka rito, babalik ka na Legazpi, Camarines Sur. Pero itong dinaanan natin, Camarines Norte. Nice. So, good to know. Ayan o, dyan yung daan. Naalala ko nga yan, dinaanan ko yan. Ayan na. Kasabay na natin yung mga trucks. Tapos ito na rin yung part ata na medyo sira-sira. Pero okay lang, malapit na tayo sa... Malapit na ba tayo? Gateway to Bicol. Saan yung gateway to Bicol? Ayan na. Ito, mga malubak-lubak na. Ay, puwita. Ayan na, sinasabi ko. Patintero kami na lubak. Sorry, mag-high beam ako. I need extra lights. Napakadilim at napakalubak ng kalsada na dinadaanan natin. At kailangan ko ma-overtake yung truck dahil naharangan nila yung kalsada na hindi ko makita. Sana maka-overtake. Grabe guys! Ito na, lubak. Overtake lang po ako. Ayun, tumigil siya. 2 na lang. 2, 1 down. 2 more to go. At may nagsisiga pa. Gabi na. Mahirap kasi to ganyan. Nasa natatakpan ng truck yung Pero ang hirap, ang ayoko lang, yung nag-effort ka, nagpakahirap ka mag-overtake ng maraming truck, tapos bigla ka magpapagas, tapos habuli mo ulit yung truck na mga in-overtakean mo. Kaya gusto ko sana tuloy-tuloy na eh. Good evening po. Overtake ako. Ayun na guys, gateway to Bicolandia. Ayun yung arko na nag-picture-picture tayo. Bye-bye! Bye-bye! Overtake na ako. Kung hindi truck, lubak. Kung hindi truck, lubak. Dami mong kalaban dito sa kalsada. Ayan na! Fudge! Dug. Eh, dapat teams mo pag nag-ride ka rito eh. Yeehaw! So hi guys, finally we're home. And after 1,284.3 kilometer, nag-average tayo ng 39.5 at alas 2 ng madaling araw, nakauwi na tayo. Grabe yung pagod ko.
Hindi ko akala makauwi ako. Gusto ko lang pakita sa inyo yung itsura ng motor natin, si Blanca. Thank you, Blanca. Nakauwi tayo ng maayos at buhay. So guys, ito yung gulong natin from MRF. So, ginamit natin to sa Mindoro Loop. Ginamit natin to na nag-Quezon tayo sa Unisan. Tapos ginamit natin ngayon ng South Loop. Pero okay na okay pa siya, makapal pa naman. So thankfully, wala tayong aberya na na-experience. Okay naman yung biyahe natin. Nakakapagod lang nung mga medyo late na kasi alas 2 na madaling araw. Gantong oras tulog na ako pero pinilit ko na talaga makauwi. Hindi na ako nag-check-in. Sabi ko dito na ako matutulog. Kasi nakatulog naman tayo ng 8 hours sa pinagstayan natin sa bandang Daraga. So okay naman. Sa mga nagsusolo trip ng ganito, sa mga gusto gumaya nung ginawa natin, kayang-kaya nyo yan. Basta i-condition nyo lang yung motor nyo at i-condition nyo lang talaga katawan nyo. Naubusan man tayo ng pera, nagkaroon naman tayo ng maraming memorya sa lugar na pinuntahan natin. So, panalo pa rin tayo. So, yun lang guys, matutulog na ako. At bukas papalinis na natin si Blanca. So, yun yan guys. If may mga katanungan kayo, please do comment down below. Sinave ko talaga yung energy ko para sa last moment ng vlog na to. Inantok na ako. And see you guys for the next content. Maraming salamat sa pagsama sa akin. And see you guys. Bye-bye. Tulog na ako.